Gusto mo bang malaman ang cost of living sa UK ngayong 2025? If yes, continue watching this video. Hello guys, welcome to OFW in UK. My name's Michael and I'm a nurse here in the UK and I make vlogs about OFW life para matulungan yung mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta dito sa UK. For today's video, pag-uusapan natin ay yung cost of living ngayong 2025 dito sa United Kingdom. The examples that I will give will be based on my experience para magkaroon kayo ng best at accurate na information na pwede nyong makuha. It's been almost 3 years now since nagpunta kami dito sa UK at marami na ring nagbago sa cost of living ngayong 2025 dito sa UK. So una sa listahan natin ay yung rent o yung upa sa bahay. Nakatira nga po pala kami dito sa southwest ng England or southwest ng UK. At ito yung presyo ng mga bahay dito. So yung binabayaran ko monthly para sa rent ng bahay ay nagkakahalaga ng £690. And kung i-convert natin ito sa peso, chinek ko yung palitan kanina which is 76.44 and today is August 8, 2025, Friday. Ni-round off ko na lang siya ng 76 para madaling i-compute. So £690 times 76, 52,440 pesos. So yan yung binabayaran kong renta sa bahay every month. £690 and is equivalent to 52,440 pesos. Next naman is yung council tax. Yung council tax, ito yung ginagamit na pondo ng local government dito para sa maintenance ng lugar. So yung council tax ay magbabari for each place at dun sa klase ng bahay na tinitirhan nyo. Dito sa amin, ang binabayaran ko ay nagkakahalaga ng £155 per month. Times 76 equals 11,780 pesos. So ayan yung binabayaran ko sa council tax per month. Magpunta naman tayo sa utilities. So ito yung gas, water at electricity. Yung binabayaran ko sa gas ngayon dito sa bahay namin is nagkakahalaga ng £55 times 76 equals 4,180 pesos. Ayan yung binabayaran ko sa gas. Next naman is yung water. So water namin ngayon, ang binabayaran ko ay £55 din. Times 76 is equals to 4,180 pesos. Next naman is yung aming electricity. Ang electricity namin average monthly is £50. Times mo yun ng 76 would be equal to 3,800 pesos. Ayan yung binabayaran namin sa aming kuryente monthly on average. Next na gastos ko dito sa bahay dito sa UK ay yung aming wifi. Yung plan ko monthly sa wifi ay nagkakahalaga ng £32. Times 76 would be equal to 2,432 pesos. Ayan yung binabayaran ko monthly sa wifi. Next naman yung aking mobile service o yung ginagamit ko na data at pang call and text dito sa aking phone. Yung data plan ko na to is nung nag-start pa ako dito sa UK way back almost 3 years ago. Nagre-renew lang siya monthly ng £15. So £15 times 76 equals to 1,140 pesos per month. Ayan yung binabayaran ko sa aking mobile service. Next naman is yung transportation. Sinama ko ito sa budget kasi nga nagbabas ako papunta sa work and nagtaas na rin yung presyo ng pamasahe sa bus ngayong 2025. Dati is £2 lang ang minimum. Ngayon ay nasa £3 na. Per ride would be £3 times 76 equals 228 pesos. Kung pumapasok ako, nagbabas ako papunta at pabalik. So that would be 3 times 2 equals 6. So £6 times 76 would be 456 pesos. So 456 pesos yung aking pamasahe everyday. Kung susumahin natin yung monthly ko na pagpasok, usually 3 times a week ako pumapasok. Tapos merong isang week na 4 times ako pumapasok. So that would be around 13 to 14 days ako pumapasok. Let's say 14 days ang aking pinapasok per month. Kung i-compute natin siya, £6 per day ang aking pamasahe.
times 14 days would be equal to 84 pounds. 84 pounds times 76 would be equal to 6,384 pesos. So yan yung aking total na pamasahe every month gamit ang bus. Hindi pa kasama dyan yung taxi. Kinompute ko lang yung bus dahil yun yung madalas kong ginagamit papunta sa trabaho. Isa pa sa aking mga binabayaran monthly would be our groceries. So sa grocery, ang kinompute ko lang ay yung food mismo. Hindi pa kasama yung toiletries, panlaba, panghugas ng pinggan, mga tissue, ganyan, shampoo at sabon. So tataas pa yung price na to every time na bibili kami ng mga yon. Ang aming allotted na grocery na ginagastos namin per week ay nasa 50 pounds. Times 4 would be 200 pounds per month. 200 times 76 would be 15,200 pesos. So yan yung ginagastos namin monthly para sa grocery. Mostly sa pagkain lang ito. Tumataas pa yung 50 pounds per week na yon every time may mga additional kami na bibilin. So if you are budgeting your salary dito sa UK, you might need to consider those things. Idadagdag ko na rin sa listahan itong other expenses na ito. One would be the medicine. Kasi ako, meron na akong gamot na iniinom monthly. So, isinama ko na sa listahan yung gastos sa aking gamot. Per prescription, ang bayad dito sa UK ay nagkakahalaga ng 10 pounds. Actually, it is like 9 pounds something, pero ni-round off ko na to 10 pounds. So, 10 pounds times 76 would be 760 pesos monthly para sa aking gamot. Sabi ko nga, separate pa yung halimbawa kung bibili ka ng mga over-the-counter medications like yung paracetamol, ibuprofen, antihistamine, yung mga ganyan na emergency medication. Halimbawa magkasakit ka, meron kang iinumin. Next on my list would be the membership sa union. Isinama ko yan sa aking listahan kasi isa akong nurse dito. Maganda na member ka sa isang union para matulungan ka nila just in case na magkaroon ka ng issue sa trabaho. Yung aking membership sa aming union per month would be 17 pounds times 76 is equal to 1,292 pesos. Yan yung binabayaran ko monthly para sa aking membership sa union. Kung susumahin natin lahat yung mga sinabi ko na gastos, aabot yon ng around 1,361 pounds times 76 would be 103,436 pesos. So ayan yung average na ginagastos ko dito sa UK every month. Sinabi ko na average kasi hindi pa dyan kasama yung mga kain sa labas, yung mga padala sa Pilipinas, kung nagpapadala kayo sa Pilipinas, tapos yung mga bili-bili ng gamit pansarili like yung mga perfumes, mga damit, undergarments, sapatos at iba pa. And to give you an idea kung may natitira ba sa aking sahod, meron akong bonus information sa inyo. Gagamitin kong example ay yung aking most recent salary which is last month na nagkakahalaga ng 2,686. Deducted na yon ng mga tax. Ima-minus natin yung ating total gastos na 1,361. Ang matitira na lang sa ating sahod ay 1,325 pounds. Sabi ko nga, nagbabari yan base sa expenditure namin every month. You need to consider the things like yung mga sinabi ko kanina na other expenses. Like yung pagpapadala sa bahay, mga gastos pag lumalabas, o kung meron kang mga loans na binabayaran, at iba pang unexpected na gastos na pwedeng gastusin every month. So ayan guys, hopefully nakatulong yung video na to kung nagbabalak ka na pumunta dito sa UK. At kung nakarating ka sa video na to and you find this video interesting, please give us a like to show us your support. And if you got questions and comments, paki-iwanan na lang yan sa comment section sa baba. Also, don't forget to subscribe para updated ka sa aming mga latest uploads. God bless po sa lahat at kita-kita tayo dito sa UK. See you on our next vlog po. Bye-bye!